Ito ang massive transport hub na dating pribadong sementeryo. Sa gitna ng masiglang sentro ng transportasyon sa Alabang kung saan araw-araw libo-libong mga tao at sasakyan ang dumaraan, ay may isang bahagi ng kasaysayan nito na halos nalimot na ng panahon. Isang misteryo na hindi lamang pinatotohanan ng mga dokumento at salaysay na ating nakalap, kundi sa mismong lupaing kinatatayuan nito. Sa mga unang taon ng 1900s, pinangunahan ng mga residenteng naghahangad ng isang pamayanang Kristiyanong makadiyos at makabayan. Itinatag sa Alabang ang Samahang Aglipayano Incorporated ng Iglesia Filipina Independiente. Bagamat meron na silang maliit na kapilya nung magsimula, ay wala pa silang permanenteng kura-paroko. Ngunit nagbago ito noong 1944 nang dumating si Chaplain Simeon de Jesus, ang kauna-unahang kura ng Parokya de Nuestro Padre Jesus de Alabang. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lalo pang lumago at sumigla ang kanilang komunidad. At dito, may isang mahalagang detalye na tila nalimutan na ng mga taga-Alabang. Sa mismong lugar na kinatatayuan noon ng Metropolis Alabang, matatagpuan ang dating pribadong sementeryo na pagmamay-ari ng Samahang Aglipayano. Ang pribadong libingan na ito ay nagsilbing huling hantungan sa mga miyembro ng kanilang komunidad sa loob ng napakaraming dekada. Subalit, magbabago ito dahil sa isang makatwirang desisyon. Noong September 16, 1991, pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Muntinlupa ang paglilipat ng lumang sementeryo ng Samahang Aglipayano patungo sa bagong lokasyon nito sa Barangay Putatan. Bahagi ito ng ipinatutupad na zoning plan ng munisipyo. Ramdam nila ang malaking potensyal sa progreso ng lugar dahil sa noon pa man ay talagang matao na ito. Bukod pa dito, lumalala na rin umano ang pagsisikip sa sementeryo. May pangamba para sa kalusugan ng mamamayan dahil dito at pinaniniwalaang hindi na ito angkop sa mabilis na pagdami ng mga establishmentong pangnegosyo sa paligid. Ngunit habang isinasagawa ang relokasyon sa sementeryo ay may isa pang problema ang lumitaw. Ito ay ang mga illegal settlers na nasa loob mismo ng sementeryo ng Aglipay. Naiulat na noong 1992 na sunog ang marami sa mga bahay ng mga informal settlers na nasa sementeryo bago sila ilipat ng bagong lokasyon sa tabi ng lawa. Hindi nga nagtagal ay tuluyan nang ipinatanggal ang dating libingan. Subalit, may ilang unsettling details noong maganap ang aktwal na demolisyon na nakita daw mismo ng ilang residente. Ayon sa panayam ng isang sikat na TV network sa kanilang Halloween special episode noong 1994 na tila implikasyon ng hindi makatarungan at pawang paglapastangan umano sa ginawang pagbulldozer at paglagari sa mga remains ng kanilang yumao upang bigyang daan lamang ang isang proyektong pangkomersyal, at ito nga ay ang pagtatayo ng malaking shopping mall sa lugar na ito. Noong 1997, binuksan ng Manuela Corporation ang ika-4 at pinakamalaki nilang mall, ang Manuela Metropolis Alabang. Sila ang parehong kumpanya na primerong Manuela Realty Development Corporation na binago na noong 1982. Pag-aari ito ni Doña Manuela Aguilar Reguera, lola ng dating Senador Cynthia Aguilar Villar. Ang Manuela Metropolis ay itinayo ng Reguera Construction Corporation. Dumaan din ito sa several name change or rebranding mula sa Manuela Metropolis, Metropolis Star at hanggang sa maging Star Mall. Noong 2008, tuluyan nang napasailalim sa pamamahala ng pamilyang Villar ang buong Manuela Corporation. Pero walang nag-aakala na ang kapalarang sinapit noon ng Aglipay Cemetery ay dadanasin rin nito sa hinaharap.
Dahil noong 2022, nilamon din ng apoy ang Star Mall at nagtamo ito ng matinding pinsala. Dahil dito, kalaunan ay idinemolish rin ang naturang mall hanggang sa hindi na ito itinayo muli. Napapaisip tuloy ang ilan. Ang pagkasunog at pagkakademolished kaya ng Star Mall Alabang ay nagkataon lamang? O maituturing bang ganti ng mga kaluluwang hindi matahimik? Sa kasalukuyan, matatagpuan na rito ang The Terminal at ang Vista Terminal Exchange, kapwa pagmamay-ari ng Villar Group of Companies na nagsisilbing Central Transport Hub dito sa Metro South. Hindi maikakailang nag-iwan ng malalim na marka ang Samahang Aglipayano sa Alabang. Patunay dito ang pagpapakasakit at pagpapaubaya nila para sa pag-unlad ng lungsod na ito. Maaaring nailipat na nga ang kanilang mga puntod doon sa Soldiers Hill. Pero hindi lahat ay sumama. Ang iba ay tila nananatili pa rin sa Alabang, hindi para maghiganti o magdulot ng kababalaghan, kundi upang ipaalala na ang lugar na ito ay minsan nilang naging sagradong libingan. Kaya dapat lamang na magbigay galang at mag-alay ng panalangin.